Siguro mga tol, kailangan itong si Matibag magdagdag ng grado sa salamin. Mga tol, napanood ko yung video kanina eh. Itong si Matibag, kasama niya yung tinatawag niyang driver ng NBI. Natawa ako eh, kasi yung nag-i-interview, ang sumasagot, yung si Matibag eh. Tapos yung sabi niyang driver, nakatakip pa yung mukha eh. Parang hiyang-hiya eh. Tingnan natin kung yun ang magsasalita, no? Tingnan natin kung magtutugma yung mga sinasabi nitong si Matibag tsaka yung driver daw. Tapos sinasabi ni Matibag nga na yun nga yung parapin test yung sa pulbura. Nakakuha daw yun baka dahil dun sa nagpaputok galing daw sa second floor. Grabe naman yun, second floor pa. Ang layo-layo nun eh, di ba? Kung magpa-positive ka sa ganyang mga test, yung sa pulbura, sa palagay ko talagang yan eh, yung nagpaputok ka, hawak mo yung baril, ganun ang mga nagpa-positive dyan madalas. Pero yung sasabihin nila second floor, di ba? Imagine niyo naman yung distansya nun. Pwede kung medyo katabi pa eh, o nagkabarilan, magkaharap kayo eh. Pero second floor, di ba? Paano magpa-positive yun? Gaano ba karami ang pulbura ng baril para umabot dun sa ibaba, tapos para mag-positive pa, di ba? Kailangan niya ng significant na dami ng pulbura eh. Hindi naman pwede yung sobrang layo na ganun, 'di ba? Tapos sasabihin nila yun ng parang hindi maganda yung alibay mga tol. Siguro mga tol, kailangan itong si Matibag magdagdag ng grado sa salamin para makita yung mga ebidensya ng mas maigi. Tsaka yung mga CCTV, kitang-kita naman natin, 'di ba, na yung mga NBI yung pumasok dun sa Senate. Tapos ang mga usaan naman na pinangungunahan ni Major Mau, siyempre dumipensa. Ano bang gagawin nila? Yun yung trabaho nila eh, di ba? Wala naman sa batas nila na pwedeng may manghuli dun eh. Tapos gabi pa, ganung oras, di ba? Anong isipin mo nun? May pumasok na mga tagalabas ng Senate, ganung oras. Sinara na nga nila yung pintuan eh. Siyempre, didepensa yun. Tapos ngayon, ang gustong pasuspinde yung mga security. Yung si Aplaska, tapos yung si Senator Alan Peter Cayetano. Yun ang mga gusto nilang i-penalize. Anong klaseng logic yan at pag-iisip, di ba? Dapat nga, pasalamatan pa ng administrasyon yung mga pumrotekta na yun eh. Kasi kung hindi, nagkaroon ng mga casualty, mga mas violent pa ang nangyari dun sa loob ng Senate ng mga pagkakataong yun. Pero dahil nga si Major Aplaska nga dumipensa, nagkaroon ng ng warning shot lang, 'di ba? Hindi nagkaroon ng patayan dun sa loob. Etong mga to parang nagiging one-sided na siguro ang yung